Tayo na't maglakbay dito sa Pakistan. Ano yan, bibili lang ng mangga, talagang tayo maglakbay. Nagkaroon nga ulit ako ng tsansa para makalabas dito sa Pakistan na gamit nga itong scooter ko. Sa tagal nga ng panahon, ay ilang taon yata itong nakaimbak, ay buti nga hindi nasira. Meron kasi ako isang bagay na kailangan kong bilhin. Sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kailangan kong bilhin. Wala kasi yung tagabili ko, nagpunta na naman ng Islamabad at nag-apply ng visa. Ewan ko kung saan na naman siya pupunta. Tapos, dumiretso sa Naratcagan. Kaya, ilang araw siyang wala, halos isang linggo. Hanggang ngayon nga yata, wala pa rin siya. Ako naman ay ganado ako. Syempre, ito na ang pagkakataon para ako'y makalabas. Katagal ko na nga rin walang video na ganito, yung nag-i-scooter. Kaya nga, lagtitin nyo na may video ko, patagilid. Kasi nasa bag lang yung cellphone ko. Pagtyagaan nyo na yan. Ang mahalaga ay hindi puro langit lang ang nakikita nyo. Dati kasi pag nakabidyo akong gantong naka-scooter, puro langit naman ang nakikita. Buti nga ngayon merong tagilid Hindi pala alam ng mga biyanan ko na ako yung lumabas. Pero asawa ko, nagpaalam ako. Ngayon, nung pagbalik ko kasi, wala akong susi nag-doorbell ako. Ang nag-open, yung bayaw kong may asawa. Siguro, nasabi niya sa biyanan ko na lumabas ako. Kaya nung nakausap ng biyanan ko yung asawa ko, ang sabi nga daw ng biyanan ko lalaki sa kanya, ay sa bahay natin, sabi niya, iisa lang ang lalaki dito. Sabi daw ng asawa ko, ay sino? Ang sabi naman daw ng biyanan ko lalaki, aday asawa mo, umaga-umaga sabi, lumabas, nag-scooter, bumili ng kung ano-ano. Pero hindi galit ha, kumbaga nagbibiru-biruan sila. Tapos sabi nga ng asawa ko, ano magagawa, walang tagabili. Maghapon naghihintay, walang bumibili. Kaya siya na lang ang lumabas. Nagpaalam naman sa akin, sabi nga daw ng asawa ko. Yan lang ang hinihintay ni Amna, sabi ng asawa ko. Yung magkaroon siya ng tsansang makalabas. Kaya ayun, mukhang sinabihan niya na yung bayo ko na bumalik na. Dahil ako nga ay nagiging si Dora na naman dito, pagala-gala. Basta ang binibilin lang naman sa akin ng asawa ko pag ganitong lumalabas ako ay mag-iingat ako. Tapos, wag akong makikipag-usap sa mga lalaki nga. Huwag makipagngitian, ganun. Kasi nga, alam niya ako, na mahipan lang ako ng hangin, nakangiti ako, diba? Dito kasi sa Pakistan, sabi niya, hindi ka pwedeng basta-basta ngumiti kasi baka isipin ng iba may gusto ka. Ayan palang kulay green na bus na yan, libre yan Dito sa buong city, umiikot yan. Libre mga babae, matatanda, bata. Ang may bayad lang lalaki. Pero 20 rupees lang, wala pa, siguro mga 5 piso. Matagal ko na nga planong sumakay dyan. Kaya nga lang, wala man akong kasama. Sinasabi ko sa bayaw ko, sumakay kami dyan, try namin ng mga bata. Puro ano lang naman, oo. Hindi naman nangyayari. Malay nyo, pagka uwi ng asawa ko, ayan, matry ko. Kasi pag asawa ko, ay hindi pwedeng puro oo lang siya. Dapat mangyayari. Huminto pala dyan yung bus. Ano yan waiting shed. Bus stop siguro. Basta yung pick up pa ng mga pasahero, ayan. Ayan yung upuan, Diyan mga naghihintay yung mga pasahero. May aircon din yung bus na yan, free wifi din. Tapos hiwalay din yung babae sa lalaki. Meron din ditong bus, ang pangalan niya ay Faisal Movers. May mga babaeng empleyado doon. Meron sila mga female hostess. Hostess ang tawag nila, bus hostess. O bus stewards. Parang sa eroplano, di ba merong mga flight attendant? O dito rin ganun. May mga bus attendant din, mga babae. Isang beses ko palang kasi naranasan sumakay ng bus dito. Nung nagpunta nga kami ng Islamabad, yun ang sinakyan namin. Libre din yung mga inumin. Meron din yatang sandwich na binigay sa amin. Baka may magsabi pala, meron ka palang biyanan na lalaki, meron ka palang bayaw na may asawa na nasa bahay. Bakit ikaw pa lumabas? Ay, yung bayaw ko kasi na yun na may asawa, yun yung tatay nung lagi namin kasamang bata. Ay may sakit din yun. Hanggang ngayon, nagpapagaling pa. Mag-iisang buwan na nga ditong nakatira sa biyanan ko. Biyanan ko nag-aalaga. Tapos yung asawa, dumadalaw-dalaw lang dito. Pero hindi sila hiwalay Kumbaga yung asawa ando sa bahay nila, siya nag-aalaga sa mga anak. 4 kasi anak Tapos yung ang bayaw ko ay dito sa biyanan ko. Nagpapagaling. Ang biyanan ko naman lalaki. Hindi ko alam kung nabanggit ko ba sa inyo. Ay kailan lang diba na ospital yun. Inatake nga sa puso. Kaya hindi muna lumalabas-labas. Kumbaga, ngayon palang nagre-recover ba. Ang bumibili lang ng mga gamit nila, kunwari may kailangan sila, ay yung kaibigan ng asawa ko, ganun. O kaya kaibigan ng bayaw ko, yung kailangan kong bilhin. Hindi ko kayang ipabili sa kanila yun. Alam niyo na siguro yung kailangan kong bilhin na gamit ng mga babae. Eto pala, bumagal-bagal ako ng konti ng patakbo dyan Pulis kasi yan, 2 na yan
Baka mapansin ako pahintuin na naman ako. Pero okay lang kasi dala-dala ko na yung ID ko Uy, nagulat ako naka-helmet itong isang driver pero yung angkas hindi pa rin naka-helmet. Ay dito kasi sa lugar namin, ay madalang nga naka-helmet, lalo na dati. Buti nga ngayon meron ng mga camera merong daanan na hindi pwedeng walang helmet Kaya ang ginagawa ng iba, sa iba dumadaan. Makaligtas lang doon sa camera na yon. Pero sa mga big city, nung nagpunta kami sa Islamabad at saka sa Lahore, ay talagang mga naka-helmet naman sila. Pero pagka kasi ganitong kadalasan sa mga village, ay madalang naka-helmet talaga. Marami ka pang makikita. Sobrang mga bata pa, mga nakamotor na. Okay, makakita ka, isang motor, 6 sila, 7 silang nakasakay, ganun. Minsan naman, ang angkas ng motor, kambing. Tuwa ka ako, galing ka ako ng kambing. Ay, buti hindi nalalaglag. Minsan naman makakita ka dyan. Ayan, nakamotor sila, Magkatapat pa yan, magkamotor. Nagkakamayan pa yan, nagbabatian sila habang nakamotor. Kahuhusay ka ako. Manong magsigilid muna ka ako. Magsihinto at doon mag-usap. Habang nagmamaneho sila. Saka sila nagkakantuhan. Isa pa pala sa ikinakatakot ko dito sa Pakistan, pagka ganito lumalabas ako naka-scooter, yung mga taong nag-uusap sa daan. Yung baka naglalakad na nasa gitna na ng kalsada, baka mamaya biglang lumiko, mabunggo ko, yun. Minsan pa naman yung iba parang walang pakialam, yung bigla lang tatawid kahit hindi tumitingin. Ayan pala, andito na ako sa unang destinasyon ko. Bibili pala ako ng prutas, bibili ko ng mangga. Dito pala ang suki namin, dito kami lagi bumibili. Kaya alam na alam ko na tamang presyo ang ibibigay sa akin dito. Marami pa rin silang tindang mga plum. Uso pa rin pala ang plum. Ayan, banana, bibili pala ako. Itong konti lang ang bibiling ko. Tapos nakakita pala ako naman sanes na maliliit. Mukhang ang tamis-tamis niya kasi kahit na maliliit. Kaya bumili rin ako niyan. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin siya natitikman. Pero eka ni Usman ay sobrang tamis daw. Bakit daw ngayon lang ako bumili? At saka bumili rin pala ako ng mangga. 1 kilo lang ang binili ko dahil nakabag lang ako Baka ako bumigay yung bag ni Usman, baka masira. Pupunta pa ako ng grocery, may bibilin pa ako doon. Tapos gusto ko rin bumili ng bottle. Gusto ko bumili ng Coca-Cola. Yan palang binili ko na 3 klase. 1 kilong mangga, mansanas at saka saging. 500 rupees ang binayaran ko. 100 pesos mahigit sa Pinas. Medyo mahal pa kasi itong mangga. Kasi chonsa to White chonsa. Kaya medyo mahal pa. 350 pa yata 1 kilo nito o 300. Malapit na naman nga matapos yung season ng mangga rito. Hanggang August lang yan ang mangga September, wala na naman yan. Kaya next year na uli makakatikim ng mangga. Pagkabili ko pala, ay ayan. Pinalagay ko rito sa bag ko yung mga pinamili ko. O sige na, bukas naman ulit.